God, maaga pa siya tumawag, si Laura Lon. Tumawag siya sa akin guys kasi masyado siyang nakinig sa kwento ng nagbabantay kay Abby sa Pamilya Husit kapag nandoon ako. Nung nakita niya daw ako last time doon, I'm tired. Yes, I'm tired. I cannot sleep that time. Pero yung my God, tatawag siya kasi gusto niya akong dalhin sa mental hospital at bigyan ng gamot. Hello? If they cannot help me here in Denmark in how many years to give me a medication, how can they help me now? Why? Why they are concerned me now? I've been in Philippines in 7 months. Gumaling ako. At saka may gamot ako, guys. Ayoko magtiwala sa kanila ng gamot. Bakit? No, 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 no. Ayaw kong magtiwala ng gamot sa kanila. Dahil ako yung tipong tao na kapag magaling ako, ayoko nang pinakikialaman ang katawan ko. At kung mamamatay ako dito, guys, sa countering ito, natural na namatay. Hindi dahil may sakit, hindi dahil may kung ano-anong gamot na sinaksak sa katawan ko. Wow, masyado silang concern. Grabe. Hindi ko maintindihan kung gaano sila concern sa akin at gigil na gigil sila kapag mayroon silang ebidensya na nakalat kapag sinasabi ko sa Facebook or sa YouTube channels ko. Alam mo, sa totoo lang, kaya nananadya din akong ikwento yung mga pangalan nila. Yes, ikikwento ko ang pangalan nila. Bakit? Dahil kapahamakan ko dito, guys, sa Denmark. Kapahamakan ko. Mapapahamak ako dahil sa mga taong ito. 'Di ba? Natatawag na lang si Mons nga na may tuliling sa utak, hindi nga nila kayang pagalingin eh. Ako pa kaya na matino ako, guys. Oh my God, it sounds very funny, but you know what? It's very funny that people treat me like that. They want to send me to the mental hospital even that I don't have mental problems. Very strange na yung kilos nila, guys. Very strange. Gusto nila akong akayin papunta ng mental hospital kahit wala akong mental problems. At hindi ka pwedeng magsalita ng mga pangalan nila. Ay, binanggit ko, guys. Bakit? They are too much. Tapos yung Philippine Embassy dito, hindi kumikilos, guys. May pumapasok dito sa bahay na may susi. Dahil ang country na to ay pwede kang magpagawa ng susi. Pwede ka rin tumawag ng, alam mo yung tagagawa ng susi, nakasasakyan ng parang band sa atin. Ganon ang business nila. Kaya pwede silang pumasok dito dahil mayroon silang susi. Tapos nung naging topic ko ang susi, alam mo ba, Laura? Yesterday, I've been in Bigma in my job. I come home, door is open. And then someone have, case. Mayroon silang key. 'Di ba? May susi sila kaya sila nakapasok at nabuksan nila ang aking pintuan. Hindi sila nahihiya, guys. Ako na matino ang utak, umalis ako sa Pilipinas nang walang sayad ang utak. Nagkaroon ako ng sayad noong 2023 dahil sa kasagsagan ng kadimunyuhan nila. Ngayon nag-uumpisa na naman sila sa kanilang kadimunyuhan. Walang katapusang kadimunyuhan, guys, kasi gusto nila akong ipaligpit. Oh my God, hindi nila iniisip na kapag nagkataon na namatay ako sa countering ito, darating ang suko para mag-search at magbigay ng warrant of arrest sa kanila. Hindi sila nag-iisip. Dadalhin na naman nila ako sa mental hospital para hindi ako makapag-Facebook, hindi ako makapag-usap sa aking pamilya. Grabe, no? Grabe ka worse, no? Kasi alam nila nagkakabukyaan na sila. 'Di ba? Ibang klase dito, guys. Ibang klase pakapalan ng muka. Padimunyuhan na lang. At saka, God, ako may sakit? Sa tingin nyo ito, nag-YouTube ako? YouTuber, vlogger, magkakaroon ako ng sakit? Bakit concern sila sa akin na dalhin ako sa mental hospital? Alam mo, kapag pumunta siya dito, bibit-bitin ko yung doctor certificate. Alam mo kung ano sinabi ko? No, I don't need medicine here in Denmark. And you know what? I've been here in how many years? They cannot help me to be okay because they don't want that I'm gonna be okay. O diba? Nakakatawa, guys, yung mga mga modus nila. Modus operandi ng mga tao ditong hindi mo mabangbang ang kaunguan.
Ayaw nila na nababanggit yung mga pangalan nila dahil gusto nila feeling safe sila. Gusto nila safe sila, guys. Tapos ako sa country nila hindi safe. 'Di ba? Bongga, no? Grabe. As in, magtataka yung mga report ko diyan sa Facebook, totoo 'yan, totoo 'yan. In English ko na para international nakakaalam. At kung may mangyari sa akin, guys, saan ka nakakita? Vlogger ako. Nag-YouTube ako. I try my best to have a YouTube channels para alam mo yan, nawiwili ako, nag-i-enjoy ako, yung ganon. Diyos ko, may tatawag maaga pa. Alas 9 pa lang, hindi pa ako nakakahilamos ng aking mukha. Concern na sila na dalhin ako sa mental hospital kahit na walang sakit. Wow! Sinabihan ko nga, si Mons, kailangan niya ng tulong, hindi ako. At saka sabi ko gano'n, hindi ako bibili ng gamot dito dahil wala akong tiwala. Bibili ako ng gamot sa Pilipinas. I have a medicine. Yes. Oh my God. Kakaloka, no? Maliban na lang kung tinanggal nila yung medicine ko dyan. Diba? Tignan mo, guys. Tignan ko ha, kung nandun ha. Kasi kapag wala, sure, for sure, may ninakaw silang medicine sa akin. O, diba? Pinasok nila yung kwarto ko, guys, eh. Kaya, hindi ka taka-taka na mawala ang medicine ko. Tapos, bigla silang tatawag sa akin na kailangan ko ng medicine, continue to have a medication. Bakit ngayon sila nagka-concern sa akin na bigyan ako ng medicine? Bakit? Paspasan ba ang gustong pagpatay nila sa akin? Na kailangan, may medicine ako. Sa totoo lang, may medicine ako dito sa cabinet eh. Maliban na lang kung pinakialaman nila, nilimas nila. O, di ba? Mayroon akong medicine. Kaya pakialam ko ba sa kanila kung masyado silang concern sa akin? Diyos ko, alam mo yung nakakainit ng ulo, ha? Ako na matino ang utak, binabanatan nila ako ng stress. Tapos, kapag pumunta ako doon sa pamilya Husit dahil tired ako, hindi ako nakatulog, sasabihin nila, Dusitresol, Rogelia. Alam mo yung tresol, ayun yung ibig sabihin ng stress na stress ka at alam mo yun yung kailangan mo ng medication. Oh my God! No. Hindi ako papayag this time na ginaganyan nila ang bahay na ito. Papasukin nila kung kailan nila gustong pasukin at kung gusto nilang bigyan ako ng medicine na akala mo'y totoong-totoo na kailangan ko talaga ng medicine dahil concern sila. Ay, wala akong sakit. Nakaka-shock, guys. Nakaka-shock. Wag kayong magtitiwala na kailangan mo kasi mag-take ng medicine para to kay Jinny tsaka kay Mons at tsaka sa'yo. Laura, you know what? Sabi kong ganoon. Hindi ko kailangan ng medicine. Si Mons, kailangan niya ng tulong nyo. Pero ako, kapag kailangan ko ng tulong ko, may family ako to send a medicine. Yes. Doon ko kailangan. Galing sa Pilipinas, hindi galing dito. Dahil dito, magiging baliw ako dito. Kaya nila sinisira yung mga pintuan na yun, guys. Nakita nyo tong pintuan na to, nalalak to eh. Alam mo ba kung anong ginawa nila? Kahapon kapag nasa trabaho ako, guys, inaatake nila ako. At saka anong ginagawa ng immigration dito na hindi sila gumagawa ng paraan para, Philippine Embassy. Dapat may contact sila sa Pilipinas para i-back up ako. Dahil nasa danger ang kalagayan ko. Ito guys, ito hindi na tumalaki yan. Kaya ako tinali yan para sa gabi, alam mo, makatulog man lang ako ng matino. Tignan mo, di ba? Tignan mo yung itsura ng bahay na to. Matino ang bahay na to dahil inalagaan ko ng maraming taon. Nililinis ko, inaayos ko. May baliw ba na nag-aayos ng bahay? Yes, tinatali ko, guys. Ayan yung mga pinto na yan. Kung bakit, yan. Ito, bakit ko tinatali yan? Dahil alam ko, yun yung pintuan na yun sa harap. Madali yun buksan. At saka hindi ko maintindihan, oh my God, hindi sila nahihiya, guys. Atake sila ng atake sa akin. Kunwari ay ang bait-bait nila para bigyan ako ng medicine. Para tudasin pala. Hindi para tulungan na gumaling. Paki-share ng video, guys. Kailangan ko ng tulong ng Soko.
Sir Manny Pacquiao, alam ko na may mga pera kayo, mga tao sa Pilipinas na willing akong tulungan dito sa countering ito ng Denmark. Sa totoo lang sir ay nandito ako, nakikipagdigmaan ako sa mga demonyo kung paano mabuhay sa mundong ito. Tapos sila natutuwa sila kung paano din ako ipapatay at ipaligpit dahil nagkakabukingan na ang kanilang mga pangalan. At saka ano sir, yung ginagawa ng Philippine Embassy dito at hindi kumikilos? 'Di ba? Hindi ba dapat kumikilos sila? Mukhang ano sila eh. Mukhang gusto nila bukas to para alam mo lahat ng tao dito makapasok sa bahay na ito. Paano ko makakatulog kung sira na yung pintuan ng bahay namin? Papasok dito yung mga manyak para ripin ako? Yun ba ang gusto nila? Aba, Sir, paki naman, Sir. Sir Rapi Tolpo, Ma'am Jessica Soko, pulis sa Pilipinas na matitino, at mga, sabi ko, DSWD, kailangan ko po talaga ng tulong. Nandito po ako sa countering ito, hindi para makialam ng mga kayamanan ng mga tao dito. Nandito ako sa countering ito para sa anak ko. Pero alam mo kung anong ginagawa nila sa akin, hindi na makatao eh. Hindi na makatao talaga. Yun lang guys, salamat. Paki-share at paki-lang po. Paki-kalampag naman ang Pilipinas. Dahil dito sa Europe, parang hindi yata nakakalampag, tulog na tulog pa rin sila. Kahit araw na araw, sikat ang araw, na dapat ay tinutulungan nila ang kagaya ko na nangangailangan ng tulong. Yun lang guys, salamat sa inyo. Bye-bye.